Samantala, kumustahin naman po natin ang operasyon naman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ngayong Semana Santa. Ilang linggo na nga lang ho tuloy-tuloy lang kanilang operasyon, katuwang po ang ilan pang ahensya para masigurong ligtas po ang biyahe ng mga pasahero. Kasama po natin ang tagapagsalita naman ng nasabing ahensya, si Ms. Sonia Del Mundo. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Sonia. Okay, hindi talaga tayo magbabakasyon, ano? Hanggang matapos talaga, syempre, lahat ng kailangan nating magawa. Kamusta ho? Anong update natin, mga reports ng Colorum? May mga balita ako na driver na nahulihan doon ng droga o sa drug test, pumalpak, gano'n? During the rounds ng ating mga enforcers together with LTO, na-monitor ho nila ang isang driver na nagkumamit ng drugs. Okay. So, binawi ng LTO yung lisensya. At least maaga pa, no? Opo. At least na kasi nagkakaroon na ng random checking. Okay. Drug Pero syempre ito random. Ano ho ang ating kapasidad naman na malaman more or less kung itong ibang mga drivers hindi ho gumagamit naman ng droga? Talagang ganun lang, ano? Random lang, Random lang. Kasi ito ay in cooperate with LTO's effort in cooperation with the other clinics they have. So, sa ngayon po, yung mga Colorum nating bus, meron ho bang mga nakakalusot sa bayahe sa probinsya? Well, as of now, wala pa namang nahuhuli, no? Pero para doon sa aspeto na para matupdan yung o masagutan yung kapangangailangan ng ating mga mananakay, nag-release na out of 870 na in-apply na public utility buses, 680 ang na-approvean para mag-fly sila ng provincial routes. Ibig sabihin, na-approve na mga bus. Oo, magkaroon ng special permit for the season. Linawin po natin Colorum ho ito. Hindi ho. Hindi naman, akala ko binibigyan hindi ho. special permit. Hindi, ito yung mga talagang lehitimo na may mga franchises na PUBs, mga buses, na mga nasa city operation na gustong maglingkod sa provincial. Para malinaw tayo. Ma'am, kasi pinag-uusapan natin kanina Colorum, kaya medyo na-list din yung aking ano. Anyway, so ito ho ay may dagdag tayong ilang persyento po yun? Actually, pwede silang magdagdag ng 25% of the fleet they have. Okay. Per case number. At ito ho ay malaking tulong? Sapat ho ang ating mga bus ngayong Semana Santa? Umaasa ho tayo na sapat yan kasi ang mga bus operators naman ay hindi mag-a-apply ng special permit kung tansya nila ay hindi kailangan dun sa area Pero na yan. Yung roadworthiness, ika nga, yung mga bus naman ito, papaano ho yung checking din ito? Ano ho ang pinagdadaanan? Well, yan ay mga obligasyon ng mga operators na dapat talaga maging roadworthy ang kanilang mga sasakyan, but at the same time meron ding random checking ng mga buses sa mga terminals. Sana naman gawin naman nila tong tama, no? Sayang naman yung pagkakataon din nilang kumita at mabubuking sila na hindi din maganda yung kanilang serbisyo. May mga hindi na sila makakaulit, I'm sure. I'm sure. Meron mga buses din ho na hindi ho pinalarga ng LTO kasi kulang sa mga tools. Kaya yung kanilang gulong kalbo. Ayan. Ay, hindi pwede talaga yun. Physically, hindi sila fit. Yun. Okay, so at least namomonitor po natin yan. Good luck po muli sa LTFRB, sa LTO para sa mas magandang serbisyo publiko. Maraming salamat muli sa inyo, Ms. Sonia Del Mundo ng LTFRB.